Sa isang pribadong medical clinic sa Quezon City, tahimik ang hallway na may makintab na sahig at modernong ilaw na kulay puti. Hati ang gusali sa dalawang bahagi. Sa kaliwa ang para sa mga adult na pasyente at sa kanan naman ang para sa mga minor de edad. Pagpasok pa lang ni Glenn, agad siyang kumaliwa patungo sa hagdanan. Hindi niya pinansin ang elevator. Ayaw niyang makasalubong ang mga doktor. Ayaw niyang makasakay sa elevator ang mga pasyente o kamag-anak na puno ng pag-asa. Ayaw niyang makipag-eye contact. Sa kamay niya, may hawak siyang bouquet ng mga rosas, mamahalin at imported pa. Pero alam niyang hindi naman ito maaamoy o makikita ng kanyang asawa. Si Lori. Isang buwan nang nakahiga sa ospital. Isang buwan nang walang malay. Sayang ang pera, bulong niya sa sarili habang tinatadyakan ng sapatos ang marmol na hagdan. Pero kailangan niyang magpanggap. Kailangan niyang magmukhang nagmamalasakit sa asawa. Mas mahalaga yun ngayon kaysa kailanman. Ang puting ilaw ng ospital ay parang sumasaksak sa kanyang mga mata. Halatang puyat siya. Magdamag siyang nasa bar ng kaibigan niya sa Tomas Morato. Uminom, nagyosi, nagpakalunod sa ingay ng musika. Umaga na siyang umuwi. Uminom siya ng gamot sa sakit ng ulo at ngumata ng isang pakete ng menthol gum para matabunan ang amoy ng alak. Pero kahit anong gawin niya, sa salamin bago siya umalis ng bahay, nakita niya ang sarili. Namumutla, pagod at balisa. Dahan-dahan siyang naglakad sa pamilyar na koridor. Ikalawang palapag, pinakadulong kwarto. Doon nakaratay si Lori. Alam ni Glenn na bawat araw na naroon ang asawa niya, nakakabit sa mamahaling makina, inaalagaan ng pinakamahusay na doktor ay katumbas ng malaking halaga. At siya ang nagbabayad. Unti-unti siyang kinakain ng inis. Pero anong magagawa niya? Sabihin sa mga doktor na wala ng pag-asa? Ipahiwatig na tanggalin na ang life support? Ipatransfer sa mas murang ospital? Hindi. Masyadong delikado, masyadong halata. Si Glenn ay likas na duwag. Hindi niya kayang sumugal. Pagdating niya sa harap ng pinto ng kwarto, hahawakan na sana niya ang doorknob nang bigla siyang natigilan. May narinig siyang boses sa labas. Hindi po kayo dapat masyadong mag-alala, mahinahong sabi ng isang lalaki. May nangyaring komplikasyon nung nakaraang linggo, pero naagapan naman natin. Magandang prognosis ng anak ninyo. Nanigas si Glenn. Nakilala niya agad ang boses. Ang neurosurgeon ni Lori at siya ring direktor ng ospital. Si Dr. Bruso. Hindi niya gusto ang doktor na yon. Masyadong mabait, masyadong maayos, at higit sa lahat, hindi nababayaran. Kung ibang doktor sana ang humawak sa kaso, baka matagal nang bumitaw si Lori. Pero si Dr. Bruso patuloy na lumalaban para sa pasyente. Sa isip ni Glenn, ginagatasan lang siya nito sa bayarin. Ginawa na po namin ang lahat, patuloy pa ng doktor. Matagumpay ang huling operasyon. Bata pa ang katawan ni Lori. Malakas ang tsansa niyang makabawi. Marahang idinikit ni Glenn ang tenga sa pinto. May narinig siyang hikbi ng babae. Boses yon ng kanyang biyenan. At saka po, dagdag ng doktor, mas makakatulong kung magiging positibo kayo. Huwag po kayong iiyak sa harap niya. Kahit wala siyang malay, may posibilidad na naririnig niya ang mga boses ninyo. Agad may boses na paos na sumagot. Ang biyenan niyang lalaki. Sinusubukang pagaanin ang loob ng asawa nito. Napairap si Glenn. Ang aga-aga, bulong niya sa sarili. Nandito pa sila. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa mga tangkay ng bulaklak. Saglit niyang naisip kung tatakbo na lang ba siya pababa at magtatago muna sa CR. Babalik na lang siya mamaya. Pero nanatili siya. Kailangan niyang marinig ang sinasabi ng doktor. Wala pong dahilan para mawala ng pag-asa. Diin pa ni Dr. Bruso. Nasa kanya na ang laban ngayon, pero may pag-asa. Malaki.
Napasinghap ang ina ni Lori. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Glenn ang kakaibang kaba. Hindi dahil natatakot siyang mamatay ang asawa niya, kundi dahil natatakot siya na mabuhay ito. Sa halip po, mahinahong sabi ni Dr. Bruso, mas kailangan yung kausapin si Lori ngayon. Suportahan niyo siya. Gawing positibo ang mga salita ninyo. Halos mapasinghal si Glenn sa likod ng pinto. Ano bang kalokohan yan? Kakausapin? Ang taong parang gulay na nakahigaron? Doc, naririnig ba talaga kami ng anak namin? Nanginginig na tanong ni Sarah, ang ina ni Lori. Opo. Naniniwala akong naririnig niya ang lahat, sagot ng doktor. Ang coma ay isa sa pinaka-misteryosong estado ng tao. Hindi ito parang sa pelikula na bigla na lang gigising at tatakbo. Mahaba pa ang proseso, pero ngayon ay may magagawa tayo. Huminto sandali ang doktor bago nagpatuloy. May bagong pag-aaral ang mga neurologists. Mas mabilis daw ang pagaling ng pasyente kapag naririnig nila ang mga pamilyar na boses. Mga kwento ng pamilya, mga alaala, paboritong kanta. Sa MRI, tumataas ang neural activity ng utak habang nakikinig sila. Napakunot ang noo ni Glenn. Talaga ba? O sinasabi mo lang yan para tumigil sa kakaiyak ang mga biyanan ko? Kung tutuusin, madaling intindihin ang pagdurusa ng mga magulang ni Lori. Si Lori ang kanilang milagro. 2 beses nakunan si Sarah bago siya nabuntis kay Lori. 2 beses siyang umiyak, nagluksa at muntik nang mawala ng pag-asa. Pero sa ikatlong pagbubuntis, parang himala. Gustong-gusto niya kaming makita. Madalas ikwento ni Sarah noon tungkol sa anak. Lumaki si Lori na parang prinsesa. Hindi spoiled, pero minahal ng sobra. Sa panahong yon, lumalago na ang construction business ni Bernard, ang ama ni Lori. Nagsimula sa pagpapatayo ng mga bahay sa probinsya ng Cavite, hanggang sa makapag-develop ng buong subdivision sa Laguna at Rizal. Ilang taon na ang nakalipas nang ipasa niya ang negosyo sa anak. At doon nagsimula ang lahat. Doon nagkakilala sina Lori at Glenn. Isang real estate forum sa Pasay City. Punong-puno ng developers, contractors at investors. Speaker si Lori. Marami ang nagtaas ng kilay nang makitang babae ang magsasalita tungkol sa construction at land development. Pero nang magsalita siya, tahimik ang buong ballroom. Malinaw, matalino, may kumpiyansa at napakaganda. Parang galing sa magazine cover. Si Glenn noon, simpleng manager lang sa isang supplier ng construction materials. Hindi siya mayaman, hindi rin kilala ang pamilya. Hindi agad siya naglakas loob na lumapit. Pero sumugal siya at hindi niya inaasahan na hindi mahalaga kay Lori ang estado niya sa buhay. Hindi ito mapanghusga, hindi ito tumitingin sa ranggo, pera o apelido. Nagustuhan siya ni Lori. Charming kasi si Glenn, magaling magpatawa at marunong manuyo. Mabilis ang lahat. Pagkalipas ng 6 na buwan, nag-propose si Glenn at nagulat ang lahat nang pumayag si Lori. Sa simula, maayos ang lahat. Lumipat si Glenn sa kumpanya ng pamilya ni Lori. Nag-enjoy siya sa bagong sasakyan na regalo ni Lori. Isang brand new na SUV. Hindi ininda ni Lori na mas malaki ang kita niya kesa sa asawa. Para sa kanya, hindi yun mahalaga. Pero para kay Glenn, unti-unting nagbago ang lahat. Lalo na kapag may mga social gatherings. Pag uwi nila mula sa party, madalas ay galit si Glenn. Isang gabi, matapos ang New Year's party sa Alabang, sumabog na siya. Napansin mo ba kung paano nila ako tingnan? Para akong alalay mo, parang extension lang ng apelido mo. Nalilito si Lori habang tinatanggal ang hikaw na regalo ng magulang niya. Nagtatanong lang sila tungkol sa projects natin. Projects mo! Sigaw ni Glenn, hinahagis ang necktie sa sofa. Lagi kang bida, lagi kang tinatanong. Parang wala akong silbi. Hindi totoo yan. Mahinahong sagot ni Lori. Ikaw lang ang nag-iisip niyan.
Nakatayo si Glenn, nanginginig ang mga kamao. Sa wakas, lumabas ang matagal niya ng kinikimkim. Pagod na ako maging asawa ng mas matagumpay na babae. Tumahimik ang sala. Parang may nabasag, hindi dahil sa sigaw, kundi dahil sa katotohanan. Alam mo, Lori, malamig ang tono ni Glenn noon, habang nakatayo sa harap ng floor-to-ceiling window ng opisina nila sa Ortigas. Gusto kong ibigay mo sa akin ang pamamahala ng kumpanya. Officially. Napatingin si Lori. Tila hindi makapaniwala. Kamakailan lang ay napromote si Glenn bilang parang kanang kamay niya sa kumpanya. May sariling opisina, may staff, may authority pumirma ng dokumento. Pero hindi pala sapat. Bakit? Mahinang tanong ni Lori. Dahil pareho lang tayong nagtatrabaho ng todo. Pero walang nakakakita nun. Ako ang lalaki sa bahay pero parang wala akong saysay. Ni ikaw hindi mo naiintindihan. Hindi ko naiintindihan? Napahinto si Lori. Magsettle ka na. Mag-anak ka na. Manatili ka sa bahay. Alagaan mo ang pamilya natin. Ako nang magpapatakbo ng negosyo. Yun ang tama. Namumutla si Lori. Simula nang ikasal sila, sinubukan na nilang magkaanak. Pero walang nangyayari. Alam ni Lori ang pinagdaanan ng kanyang ina. 2 beses nakunan bago siya ipinanganak. At saka ibuturan ng puso niya, may takot siyang hindi niya maamin kahit kanino. Takot na magbuntis, takot na mawalan. Sabi ng mga doktor, wala namang pisikal na problema. Stress lang ang sabi nila. Pero ang mga salita ni Glenn, mas masakit pa kaysa sa anumang diagnosis. Itinayo ng tatay ko ang kumpanyang ito, mariing sabi ni Lori. May lahat ka na, power, opisina, staff. Pwede kang pumirma ng kontrata. Pero mananatili sa akin ang kumpanya at balang araw, mapupunta ito sa mga anak natin. Napanganga si Glenn, parang isdang naubusan ng hangin. Mga anak? Mapait niyang bulalas. Yung mga anak na hindi mo kayang ibigay. Siguro mas magaling ka nga sa negosyo kaysa sa pagiging ina. Bumagsak ang mga salitang yon sa puso ni Lori. At umalis si Glenn. Sinara ang pinto ng malakas. Yun ang unang malaking away nila. Pero hindi yun ang huli. 1 buwan bago ang aksidente. Isang business party sa isang 5-star hotel sa Makati. Maganda si Lori ng gabing yun. Eleganteng gown, maayos ang buhok, para siyang reyna sa gitna ng mga negosyante. Ngunit sa loob niya, may bagyo. Madalas na silang mag-away ni Glenn. Naisip na rin niya ang salitang annulment. Pero para kay Lori, parang kabiguan yon. Parang pagsuko. Sa party, nakikipag-usap siya sa isang business partner tungkol sa bagong township project sa Batangas. Biglang may humawak sa braso niya. Mahigpit. Excuse me. Malamig na sabi ni Glenn sa kausap niya. Kailangan ko ang atensyon ng asawa ko. Napansin ni Lori ang pagkagulat sa mukha ng kausap. Ano bang ginagawa mo? Bulong niya kay Glenn. Nasasaktan ako. Hindi siya pinansin ni Glenn. Hinila siya ng asawa palabas ng restaurant, pababa ng lobby hotel hanggang sa parking lot. Binuksan ang pinto ng mamahaling kotse at itinulak siya sa passenger seat. Uuwi na tayo, galit na sabi niya. Sawang-sawa na akong panoorin kang lumalandi sa lahat. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit lumalago ang negosyo mo. Ang galing mo siguro magpaikot ng lalaki, no? Nanginginig si Lori. Glenn, lasing ka. Please, mag-taxi na lang tayo. Ako ang magmamaneho. Sigaw niya. Asawa kita. Dapat sumunod ka sa akin. Ako ang lalaki. Ako ang ulo ng pamilya. Sinubukan ni Lori na bumaba. Pero huli na. Umabante ang sasakyan, kumiskis ang gulong sa semento. Napahiyaw si Lori nang mapahampas siya sa dashboard bago bumalik sa upuan. Patuloy ang sigaw ni Glenn habang humahagulgulo siya. Sa nanginginig na kamay, ikinabit niya ang seatbelt. Sa isip niya, malinaw ng desisyon. Hihiwalayan kita at aalis ako sa iyo. Pero sa sandaling yon, biglang inikot ni Glenn ang manibela ng marahas. Nawalan siya ng kontrol. Kumawala ang sasakyan sa kalsada. Walang bahay sa paligid, walang CCTV, walang saksi.
Pagkatapos ng nangyaring aksidente, tahimik ang lugar. Ang una niyang ginawa, binura ang video mula sa dashcam. Tinanggal ang memory card at itinago. Pagdating ng pulis, may nakahanda na siyang kwento. "May biglang aso sa kalsada," sabi niya. "Napasigaw ang asawa ko, nahila niyang manibela at nataranta ako." At para masiguradong walang maghuhukay pa ng katotohanan, nag-abot siya ng makapal na sobre. Tinanggap yon ng mga pulis. Ang aso, wala naman talagang aso. Si Lori ang nagbayad ng lahat. Malubhang tama sa ulo, nagkaroon ng brain hemorrhage. Matapos ang operasyon, hindi na siya nagising. At ngayon, nakahiga siya sa ospital. Tahimik, walang malay. Habang sa labas ng pinto, ang lalaking sumira sa kanya. Nagdarasal na sana huwag na siyang magising. Ngayon, araw-araw nang bumibisita si Glenn kay Lori, pero hindi dahil sa pagmamahal. Nakaupo lang siya sa gilid ng kama, hawak ang cellphone, naglalaro ng mobile games o nag-scroll sa social media. Kapag may papasok na nurse, saka lang siya maglalagay ng malungkot na mukha. Magpapanggap, maglalagay ng mga bulaklak, kunwari aayusin ang kumot nito at magpapakita ng pag-aalala. Minsan pa nga, inalok siya ng sedatives ng mga nurse. "Sir, baka gusto niyo ng pampakalma. Mukha po kayong hindi na natutulog." Kung alam lang nila, ang nag-iisang taong hindi niya maloko, si Dr. Bruso. Ang doktor na yon, parang nakakakita sa loob ng kaluluwa niya. Sa tuwing magtatagpo ang mga mata nila, pakiramdam ni Glenn, nababasa siya. Parang alam ng doktor ang lahat. Iniiwasan niya ito hanggat maaari. Pero ngayon, hindi siya sinuwerte. Narinig niya ang mga boses sa loob ng kwarto at nag-isip kung tatakas ba siya. Pero bago pa siya makakilos, bumukas ang pinto. Nauna siyang napansin ng biyanan niyang si Sarah. "Oh, Glenn, dumating ka na naman, iho." Yakap agad. Pinilit ni Glenn ang malungkot na ekspresyon at niyakap din ang matanda. Kailangan niyang mapasaya ang mga ito. Buti na lang at hindi nagkukwento si Lori sa mga magulang tungkol sa mga away nila. Kung hindi, mas mahirap sana ang lahat. Dahil ang totoo, ang gusto niya ngayon ay ang kumpanya. Alam niyang kapag tuluyan ng mawala si Lori, mapupunta sa kanya ang lahat. Ang negosyo, ang kondo sa BGC, ang bahay sa Tagaytay, ang mga sasakyan. "Kasalanan niya to," bulong niya sa sarili. "Kung di sana siya nagbanta ng hiwalayan." Hindi siya pwedeng bumalik sa dati, sa maliit na inuupahang kwarto sa malayong bahagi ng Quezon City. Hindi. Gusto niya ang lahat. At makukuha niya yon kapag tuluyan ng tumigil ang mga makina sa kwarto ni Lori. "Oh, Glenn, ang pangit na ng itsura mo," malungkot na sabi ni Sarah. "Namamaga ang mga mata mo. Maputla ka. Pero anak, alagaan mo ang sarili mo. Ikaw ang sandigan ng kumpanya ngayon." Pinilit niyang ngumiti. Sa paningin nila, isa siyang asawang hindi makatulog sa kakaiyak. Pero nang magtaas siya ng tingin, nasalubong niya ang malamig na kulay ng mga mata ni Dr. Bruso. May hawak itong folder, tahimik na nakatitig sa kanya. Bahagyang gumalaw ang gilid ng labi ng doktor. Isang ngiting hindi maganda. Hindi niya ito maluloko. Alam ni Glenn yon. At alam din niyang hindi siya nito gusto. Biglang bumukas ang pinto. Isang nurse na nakarosas na uniforme. Pang pediatric wing at humahangos pa ito. "Doc, nawawala na naman si Polly. Hinahanap na namin sa lahat." Napabuntong hininga ang doktor. "Polly naman," umiling siya. "Tiningnan niyo sa kantin. Baka naamoy na naman ang pandesal tulad nung nakaraan." Dali-dali siyang sumunod sa nurse. Napailing si Glenn. "Ang gulo naman dito," bulong niya. Napatingin sa kanya si Sarah. Mabilis siyang napangiti. "Samahan ko na po kayo palabas. Ilalagay ko lang tong mga bulaklak sa vase." Pinalitan niya ang lumang bouquet ng bago. Hindi man lang niya tiningnan ng asawa. Pagkalabas ng mga biyanan, nagmadali siyang sumunod. Tahimik ang kwarto. Ilang segundo ang lumipas, unti-unting bumukas ang pinto ng aparador sa loob ng ward.
May maliit na ulo na may kulot na buhok ang sumilip. Ngumiti ito nang makitang walang tao. At pumasok, yakap-yakap ang bagong teddy bear. Si Polly, isang batang ulila na matagal nang nasa ospital. Tinulungan ng klinik sa pamamagitan ng charity program. Si Dr. Bruso mismo ang nag-aalaga sa kanya. Ilang beses na siyang naoperahan. Pero ngayong gumagaling na siya, mas naging makulit. Mahilig siyang gumala sa iba't ibang kwarto. Nakikipagkilala sa mga bata at matatanda. Pumapasok sa mga opisina nang walang paalam. Walang makapigil sa kanya. Madalas siyang kausapin ni Dr. Bruso. "Polly, huwag kang magulo ah." Titingala siya gamit ang malalaki at inosenteng mga mata. "Apo, Doc. Promise?" Pero kapag nainip, panibagong kalokohan na naman. At ngayon, nakatayo siya sa tabi ng kama ni Lori. Tahimik, nakatingin sa babaeng hindi gumagalaw. "Hi!" Mahina niyang sabi. "Ako po si Polly." At sa unang pagkakataon sa loob ng isang buwan, may batang boses na pumuno sa silid na yon. Kamakailan lang ay nalaman ni Polly ang tungkol kay Lori. Naakit siya sa ideya ng isang magandang prinsesa na natutulog ng matagal. Parang sa kwento ng Sleeping Beauty na binasa sa kanya ni Dr. Bruso. "Ano po bang nangyari sa Sleeping Princess?" Madalas niyang tanong. Maingat na ipinapaliwanag ng doktor kung gaano kahalaga ang pakikipag-usap kay Lori. At doon nagsimula ang bagong misyon ni Polly. Palihim siyang pumapasok sa kwarto nito. Minsan, nagtatago sa ilalim ng kama. Minsan, sa loob ng bakanteng cabinet. Kapag may dadaan, tahimik lang siya. Mahusay si Polly sa one-sided conversation. "Hi, Princess Lori." Masaya niyang bati. "Ako po si Polly. Wala akong mama. Yung stepfather ko, sinasaktan niya ako. Kaya naoperahan ako. Tingnan mo, nabawasan pang buhok ko." Hinaplos niya ang kulot niyang buhok. "Pero sabi ni Doc, maganda pa rin daw ako." Ikinikwento niya kung paano siya napunta sa orphanage, paano siya inalagaan ng ospital, paano siya binigyan ni Dr. Bruso ng magandang damit at mga ribbon para tumaas ang confidence niya. "Wish ko nga may daddy akong katulad ni Doc," bulong niya minsan. "He's kind. Lagi niya akong dinadalhin ng pasalubong. Pwede ko pa siyang yakapin." Isang araw, may dala siyang bagong teddy bear. "Ito, bigay to ni Doc. Pag pinisil mo yung tiyan niya, nare-record niyang lahat ng sinasabi ko. Parang parrot." At nagsalita siya ng nagsalita. "Ililigtas po kayo ni Doc. He's the best doctor in the world. May prince ka ba, Princess Lori? Baka pag hinalikan ka, magising ka na." Napaisip siya. "Baka si Doc ang prince mo? Kamukha niya naman." Tumawa siya. Hindi siya umaasang may sagot. Pero napansin niya, bahagyang gumalaw ang daliri ni Lori. Nanlaki ang mata ni Polly. Biglang may narinig siyang yabag sa hallway. Mabilis siyang dumulas sa ilalim ng kama habang yakap ang teddy bear. Akala niya nurse o doktor. Pero ang pumasok, ibang tao. Pamilyar ang sapatos pero hindi pamilyar ang tono. Galit, malamig at puno ng pagkasuklam. "Pagod na akong tingnan ka," marahang sabi ni Glenn. Nanginginig si Polly sa ilalim ng kama. "Sabi ni Bruso, naririnig mo raw ako. So makinig ka. Kailan ka ba mamamatay? Hanggang kailan mo kami pahihirapan? Mas mabuti pang sumuko ka na. Kahit magising ka, wala na ring silbi. Hindi ka na magiging katulad ng dati." Napapikit ang batang babae. "Miracles don't happen, Lori." Narinig niyang lumapit si Glenn sa mga makina. "Gusto mo bang tulungan kita? Ilagay ka na sa pahinga. Matagal ko na yung iniisip." Pero nanginginig ang boses nito. Wala siyang lakas ng loob. Sa halip, nagkwento siya kung paano niya bubuhayin ang kumpanya. Paano niya nasuhulan ang pulis gamit ang pera ni Lori. Paano swerte raw ang aksidente. At pagkatapos, umalis siya. Matagal bago gumapang palabas si Polly. Umiiyak at natagpuan siya ni Dr. Bruso. "Anak, anong nangyari?"
May evil man, gusto niyang mawala si Princess. Hindi agad naintindihan ng doktor. Pero nang sabihin ni Polly, gumalaw ang daliri niya, Dok. Nanlaki ang mga mata ng neurosurgeon. Sinuri niya si Lori at totoo nga, may pagbabago. Ilang araw ang lumipas, isang magandang balita ang dumating sa pamilya ni Lori. Nagkamalay na ang pasyente. Mahina pa pero malinaw na may improvement. Nang payagan na ang bisita, dinala ni Dr. Bruso si Polly. Sorry po, nahihiyang sabi ng doktor. Matagal ka niyang gustong makita. Ngumiti si Lori. Alam ko, mahina niyang sabi. Naririnig ko siya noon. Akala ko nananaginip ako na anak ko. Pwede po akong maging anak ninyo? Diretsong sabi ni Polly. Wala akong mama. At si Doc pwedeng maging daddy ko. Nagkatinginan si Lori at ang doktor. Polly, hindi yan tamang sabihin. Mahinang saway ni Dr. Bruso. May asawa pa ako. Malungkot na sabi ni Lori. Evil man, bulalas ng bata. Natigilan si Lori. Habang nasa coma ako, may naririnig ako mga salita. Nakakatakot. Polly, anong narinig mo? Biglang tumayo si Polly. Wait, yung teddy bear! Sa opisina ni Dr. Bruso, pinakinggan nila ang recording. At doon, lumabas ang totoong mukha ni Glenn. Ang pagnanais niyang mamatay si Lori. Ang pag-amin sa suhol, ang plano niyang angkinin ang lahat. Hindi pa naginip ang narinig ni Lori. Totoo ang lahat ng yon. Nang dumating si Glenn kinabukasan, nakangiti pa siya. Pero hinarang siya ng doktor. Hindi ka pwedeng pumasok. At sa loob ng opisina, pinlay ulit ang teddy bear. Namutla si Glenn. Nashock lang ako, sinabi ko lang yon dahil galit ako. Anong gusto mo para manahimik ako? Desperado niyang tanong. Ang totoo, sagot ng doktor. Hindi niya alam, nakikinig sa kabilang kwarto si Lori, ang kanyang mga magulang at dalawang incorruptible na pulis. Ilang minuto lang, inaresto si Glenn. Kasong attempted murder, bribery at iba pang krimen. Napawalang bisa ang kasal nila. Naging mabilis din ang paggaling ni Lori. Dahil sa suporta ng kanyang mga magulang, ni Polly at ni Dr. Bruso. Nang dumating ang araw ng discharge ni Polly, umiiyak siya. Ayoko pong umalis. Lumuhod si Lori at niyakap siya. Isasama kita sa bahay. Anak na kita. Talaga po? Sinundan ko ang boses mo. Bumalik ako dahil sa'yo. Tinupad ni Lori ang pangako. Inampo niya si Polly at hindi nagtagal, naging bahagi na rin ng pamilya si Dr. Bruso. Hindi bilang prince sa fairy tale, kundi bilang lalaking tunay na nagmamahal. Mabilis na lumipas ang 2 taon. Nagkaroon sila ng isang sanggol na lalaki, isang masayang pamilya. Ang teddy bear, hindi na ibalik. Nasa ebidensya pa rin ng korte. Pero hindi na yun mahalaga. Natupad na ang kanyang misyon. Pinrotektahan niya ang prinsesang mahal ng isang batang ulila. At habang lumalaki si Polly, may isang bagay siyang sigurado. Minsan, ang mga fairy tale ay hindi lang kwento. Minsan, ang sleeping princess ay talagang nagigising. At minsan, ang totoong prinsipe ay hindi ang unang dumating, kundi ang taong handang ipaglaban ka hanggang sa huli. Lumipas ang ilang taon sa isang tahimik at maaliwalas na bahay sa Tagaytay. Madalas marinig ang halakhakan ng 2 bata. Isang babaeng may kulot na buhok at isang maliit na batang lalaki na napaka-cute. Si Polly at ang nakababata niyang kapatid. Sa veranda ng bahay, nakaupo si Lori. Hawak ang tasa ng mainit na tsaa. Pinapanood niya ang mga bata habang naglalaro. Sa tabi niya, tahimik ngunit mapagmasid si Dr. Bruso. Hindi na lamang ang doktor, kundi ang kanyang kabiyak sa buhay. Hindi madali ang pinagdaanan ni Lori. May mga gabi pa ring bumabalik ang alaala ng aksidente. May mga sandaling nanginginig ang puso niya kapag nakakarinig ng malalakas na preno sa kalsada. Pero sa bawat pagkakataon, may kamay na handang humawak sa kanya. May batang boses na nagsasabing,
Mama, nandito lang ako. At may lalaking handang tumayo bilang sandigan, hindi bilang hari ng bahay, kundi bilang kapantay. Samantala, si Glenn ay nahatulan ng korte. Hindi niya nakuha ang kumpanya, hindi niya nakuha ang bahay, hindi niya nakuha ang kayamanan na kanyang inasam. Sa huli, ang kasakiman niya ang sumira sa kanya. Isang gabi, habang pinapatulog ni Lori si Polly ay biglang nagtanong ang bata. Mama, totoo ba talagang fairy tale ang buhay natin? Ngumiti si Lori at hinaplos ang buhok nito. Hindi anak, mas maganda pa. Bakit po? Dahil sa fairy tale may magic, sa totoong buhay may tapang, may katotohanan at may mga taong handang magmahal ng totoo. Yumakap si Polly ng mahigpit. Sa labas ng bintana, tahimik ang gabi. Walang kulog, walang unos. Isang bagong simula. Sa buhay, hindi lahat ng ngumingiti sa atin ay may mabuting puso. Hindi lahat ng nagsasabing mahal kita ay handang ipaglaban ka. Ang kasakiman, inggit at pride ay unti-unting sumisira, hindi lang sa relasyon kundi sa buong pagkatao. Ngunit tandaan, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kontrol o kayamanan, kundi sa kabutihan at integridad. Ang mga salitang puno ng pagmamahal ay may kapangyarihang magpagaling at minsan, ang pinakamaliit na boses tulad ng sa isang bata ang nagdadala ng pinakamalaking himala. Hindi kailangang maging prinsesa para mailigtas, hindi kailangan maging prinsipe para magmahal. Ang kailangan lang, isang pusong totoo at tapang napiliin ang tama. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.